Dahil binigyan naman ako ng dahil sinasabi ko Panginoon ng pera eh. So pinamimigay ko rin dahil halimbawa, hindi ko pabigay ngayon, mamatay ko bukas. Hindi mo pera yun. So, okay lang. Yung sa ano lang, ayaw ko yung pulaw. Yung kailangan ng pagkain. Eh, mga araw, hindi ko yung question pa. Matasigurado, tawagan ko yung university, matasigurado niya. Dami. Hindi ko kilala yun. Ito, important kasi education. Education is wealth. Yaman ang education. Kaya yun ang number one ng Pilipinas ko. Ayaw kong maging masayang yung ginagawa ng mga students. Kasi yung pag mababang grade, useless naman mag-invest ka ron. So yung mga magsasigurado, hindi ko rin yung question. So akagala ko rin question. Libo yung mga estudyante at patulong sa akin. Basta matapos lang. Saan yung mga nakuha yung lakas? Hindi ko naman tinta kung minsan. Ang buhay, mahiwaga eh. Like yung mga pag-sige mo sinasadya, yung kaya sa buhay mo. Like yung mga pinagdaanan ko na napapatay ako ng beses, mga patay, mga katabi ko, sa kawalan lang. Hindi naman ako nakatama. Minsan lang. Minsan lang ako tinamaan ng dahada. 16 na taong patay kagad sa pag-job. But yun lang last, siguro nagsawa na sila. Nakarma na sila dahil Sila patay na sila lahat. Ano po yung pinakamasayang nangyari po sa buhay? Yan kasama. nung namatay ako, yung masama ka mo, pinakamasaya, marami. Pinakamasaya nung nangyari sa buhay ko, yung mga basta pagka natuwa yung natulungan ko, natutuwa na rin. Masaya ako. Dahil yung mga nabibigyan ako ng bahay, sa partner, sobrang pagkaraman sila at tuwan-tuwa. Yun, happy-happy lang. So marami akong tinutulungan na, pero ako nga, ayaw ko rin tulaw kung humingi dahil nabigyan ng mga tao, sa iba. Yun nangangailangan lang, madali naman makakita, kaya kumitan ko rin natin. Marami na yung nuloko. Hindi maganda yun kung nanluloko lang, humingi lang, tatama rin lang yung tao. Like for example, sa kalye, pag nakita ko ng silinda, masyadong tinta, binibigyan ko sobra pa. Pero yung mga humingi nga, ayaw kong bigyan. Yun ang masama dahil masagara sila. Tatama rin sila, bibigyan mo yung yun ang sinasabi ko na ayaw kong roll out. It should be a reward system. Yung about na po sa pagiging recruitment, may Well, ang hindi ka dapat maging gahaman. Mga kapakter mo, kasi mo, that should be happy. Mag-take advantage dahil wala namang titiparin. Ang buhay, the most important is yung may isang salita ka para paniwala ka ng tao. Yung mga ibang tao dyan, magkakalit ng salita, pero walang naniniwala. Ako, sandali lang magsalita ko sila, pero naniniwala sila. Dahil kung anong sinabi ko, ginagawa ko. Nobody's perfect. Kung family ako, ang dali. Sorry, mali pa ako. Yung mga iba, ayaw mag-sorry. Kata iba, hindi na. Yun ang masama. last po, ano po yung maipapayo sa mga kabataan? Well, sa mga kabataan, unang-una number one yung education. Take advantage habang may nagpapaaral sa inyo. Yung mga iba nga, wala nang nagpapaaral. So, swerte yung mga nag-aaral. So, huwag nila sayangin. Sabi ko nga, ang edukasyon is the most important. Dahil ang yaman nawawala, pero dunong din nawawala. Ang pera nawawala, ang bahay nawawala, ang lupa nawawala, pero dunong din nawawala. That's the most important. Dapat maalala ng kabataan. Kaya take advantage
to study habang may tumutulong sa kanila. Yung mga iba kasi hindi nila alam yung value. Kaya sayang. Kaya lang po, kailangan po mga kabataan. And time is gold. Habang matapos sila mas baga, mas maganda. Ako nga, nung bata ko, di ako nakapapakali. 4 years course, 2 years, para Amer. Napakalalang ko ng addition at accounting. Magkahayag na ako ng accountant ako. Lipat ako sa architecture, so construction. Natuto ako gumawa ng mga plano, 2 years lang. Perspective and everything, traffic sa bahay. Malis na ako, nag-hire na lang ako ng architect, ng engineer. So, yun ang unang successful na negosyo ko yung construction. Kaya nakatuto ako doon. At before that, ang dahil sa sipag ko noon, magpapapasok ako. Kaya papasara ko ng tatay ko dahil yung nanay ko, ayaw ako magtrabaho ko sa gobyerno. Yung tatay ko, patayaan mo, para matuto. So, nagtrabaho ko pa ako ng highway. Nagsusuto sa engineer. Nagtrabaho ko sa drying plant. Pinag-aralan ko yung system. Napag-aralan ko, nag-resign na ako, nag-negosyo na ako sa ako. Kaya yung mga Muslim, nakikita ko, pinupuro ng mga tao, ang dami lang Muslim. Pagka, ako saan yung dinadala yan? Binabentahan sa labas yan. Ano ba? Una ko yun sa inyo ko, benta, kahit na ako ng benta ako ng bahay sa gate, yung ako tumira. Araw-araw, kapag nagsasabaw, hinibili ko yung mga nakalat na Muslim, yung trabaho. Hanggang nakaipon ako ng kalahating truck. Doon, pinilenta ko na kagad. Sirasok ko sa loob, nasa Pilipina. So, nag-resign na ako. Pinilenta ko yung kotse ko, pinilenta sa tatay ko. Nag-trading na ako. So, yun na ang sinabi ko na ang trading, hindi pwedeng isagad mo yung kahit bibili ako sa bawat mga farmers. Kailangan hindi rin sila malugi para maging sulit kita. So, para makauna ko, hindi na ako nag-aantay sa trading center ko. Mayroon pang trading center natin. Ang ginawa ko, nag-organize ako ng tao, umikot sa buong lalawigan ng masyal sila, bili ng bili. So, ginabo ko volume. Kumita lang ng konti. Siguro na, mga iba, nagpipilit sila ng presyo, nagpipagtawaran pa eh. Maubos ng time. So ako, basta kumita lang, sige, volume, ginabo ko. Yun ang kumita ko ng tabako. Dahil ng tabako, major industry ang Ilocos, ito advantage ko. Habang nagtatrabaho ako, ako lahat. Ako namimili, pagpapapili ako, siyempre, titignan ko rin, tapos ako nag-deliver. Kung isa, wala akong tulog. Pero masaya dahil masipag ako nandun. Hindi naman ako nagkakasalit noon ng kabataan. Pero nung marami na akong pera nagkasalit ako, namatay ako. Pero nabuhay naman ako. Mula noon, sabi na ako sa conscious ako sa health ko. Check it. Salamat. Check ka lang sa product niya. Papicture lang siya sa product.